Oras natin to. Student Hour. Na yung mga difficult job interviews na ito, paano ba namin sasagutin if ever mag-apply na kami? Okay, may mga pointers na nabigay last time. Ang isang pinaka-importante doon, mag-research ka tungkol sa kumpanya na pag-a-applyan mo. Huwag ka lang bira ng bira, punta ka lang ng punta. Tapos pag tinanong ka, do you know anything about the company? Tapos sabihin mo yung pangalan. Tama. Mali pa. Kaya halimbawa may hinahanap lang tao sa company, hindi mo alam. Oo. Kasi usually, ang mga unang tatanong sa'yo, what do you know about our company? Yeah. What do you know about our industry? Why are you applying? Siyempre, bukod sa sasabihin mo yung mga kagalingan mo, kailangan may mabanggit ka rin tungkol sa kumpanyang yun, tungkol sa industriyang yan. Pero huwag kang masyadong magmamarunong. Baka naman mas marami ka pang alam doon sa nag-i-interview sa'yo. Of course, no one wants to be upstaged. It's good to be respect, pero pag medyo sobra na, kahit sino naman matuturn off dyan. Lalo na yung mga interviewers. Because they're judging your answer according to how good a communicator you are and how well-mannered a person you are. So magandang ugali, hindi dapat nawawala yan. Hindi parang rude ka sa pagsasalita na parang napakagaling mo. Alam ba yun ng interviewer? Parang ikaw rin, Brother Bear, no? Malakas yung feeling. Sa inaraw-araw ba naman ng pag-i-interview nila na ilang daang libo ang dumadaan sa mga kamay nila at natatanong nila ng pareho mga tanong, syempre, pare-pareho kadalasan yung mga sagot. Oo, oo, lahat ng answers ngayon, no? Makikita mo na dyan. Tama. Oo, pero yung tunog ng pananalita mo, yung klaro ng sagot mo, yung sinseridad, kahit ba ilang daan yan, basta ang pagpresenta mo sa sarili mo ay totoo at may respeto, angat ka pa rin. Yes. Sa industriya namin, in the field of training, Brother Bear, Yes. marami kasing mga pinag-aaralan na your IQ, yung angking talino mo, academic intelligence, that's the threshold competence. Siyempre, may impress sa'yo yung nag-i-interview, alam mo yung mga sinasabi mo, pero pagpasok mo, yung EQ mo ang magdidetermine kung paano ka aangat sa kumpanyang yun. Ano ba yung EQ? Nakikita yan sa pakikisalamuha mo sa tao. Okay. Gaano kakaiba ang EQ sa IQ, Miss Sheila? Kasi, halimbawa, di ba emotional quotient ang EQ? Ang IQ naman ay intelligence. Iwan ko. Ang IQ ay intelligence quotient. So, paano sila nagkakaiba? At alin mas importante doon? May kakayahan kang i-improve because of your exposure to people, your ability to learn from them, your intention to reach out to them, mas gaganda yung pagkatao mo. So, sa akin yan ang matatawag natin kagandahan ng pagkatao. Kasi nandyan na yung mabait ka, yung masipag ka, matalino. Which accidentally are the 3 points that most interviewers are looking for. Kung mabait ka, wow. Matalino ka, very good. Pero pag nakita nila sa sagot mo na hindi ka masipag, babagsak ka ng karaniwan sa mga interviewer. Paano ba nila nakikita na masipag yung tao? Usually questions are, how do you feel about overtime? Okay, yung tanong na yun. Yeah. Kung paano mo sasagutin yun, dun malalaman ng interviewer kung tama dito or masipag. Oo. Ngayon ang magandang sagot niyan, ma'am, if that's the requirement of the job, if working for a certain period of time will ensure that the quality and productivity is achieved, then I'm ready for this job. Yes, okay. So ito po yung may kinalaman sa EQ. Tama po ba? EQ, IQ, pagsasamahin mo yan pag ini-interview ka. Pero ang sinasabi ko lang is, when the person sees you and judges you by the tone of your voice, by the way you smile, by your respectfulness, EQ yan eh. Hindi IQ yan. Okay. Yung parang pakikisalamuha, paano ka makikipag-usap sa tao. May kinalaman po to sa personalities. Oo, meron definitely yung emotional stability mo, yung good personality, and then right conduct. Yeah, parang ibang topic siya pero magandang
Oo. Hukayin pa natin yun. Oo. Siguro, maganda pag-usapan. Oo, part Nakakuha tuloy ako ng Ako topic. din. Diba? Tama. Ay, may tanong din po pala ako. Kayo po, Miss, paano niyo po tinitingnan or inuusisa personally yung mga nagiging aplikante niyo po? Kasi may mga employers kasi na nagsabi sa akin, may nagtitip sa akin na may mga employer na ang gusto nila extreme yung personality mo. Like, for Extreme? example, oo, may nagsabi niya sa akin. So, hindi ko Parang alam. OA, Oo, diba? halimbawa, tinanong, ano ba yung pagkatao mo, ano ba yung mga qualities mo, sasabihin mo, I'm extremely honest. May mga ganon. Meron namang employer na hindi ganon. Kayo po bilang employer, paano po kayo nag-uusisa sa applicant na Maganda. masasabi nyo na siya na nga? Magandang sagutin niya ni Ma'am Sheila sa ating pagbabalik. Right back. And we're back, kasangbahay. Alright. Ano nga yung hanging Yung question hanging mo? question ko lang kanina, bilang employer po, Miss Sheila, paano nyo po inuusisa or inaalam or binabasa yung isang aplikante na magtatrabaho sa inyo na siya na nga? Kasi ang pinapoint out ko lang po, may mga employers kasi iba-iba nang hinahanap. So, paano yung aplikante, mababasa naman yung employer kung ano yung gusto nila? Okay. Yun po. Tamang tanong yan, Madel, kasi iba-iba rin yung judgment natin sa tao. Kaya ang bias nun is pag gusto mo yung tao, baka hindi rin siya tama para sa organization mo. So any good employer will be wise to schedule another interview if she happens to like the applicant. Para another member of her team or the direct manager of that person can interview the person. Tapos may isa pa uli. At least tatlo. Kaya pala may mga series of interviews. Mga top management roles, mas maganda nga ibahin mo yung location. Kasi makikita mo yung dynamics ng tao, nag-iiba. Pag iba-iba yung lokasyon. Lokasyon po ng... Ng interview. Okay. Pwede mamaya sa sala, mamaya naman sa lobby. Bakit? Anong connection po doon, Ma'am Sheila? Para makita mo rin how flexible the person, yung ability niya to adjust to the different situations, at saka kung paano yung demeanor niya when presented with change. Yun pa lang, kahit ganun kababaw. Importante yun dahil ang hinahanap mo ay yung angking talino at yung EQ na tinatawag natin, yung capacity or yung willingness ng person na matuto pa. If the person is not trainable, kahit ano pang skills niya, kahit ano pang talents niya, mahihirapan ka na mag-adjust siya sa mga tao. Why? Because any progress in the company requires yung taong to napaka-opinionated. Alam niya tama siya. Alam niya ganito dapat yung sistema. Madidemoralize yung moral ng team. Okay. Students, may tanong ba kayo? Si JC may tanong. Sino mauna? Sabay-sabay na lang kayo. Si Edwin ng La Verdad Christian College. Parang ko po, aside po dun sa sa explanation niyo po tungkol po dun sa pag-overtime. May mga iba pa po bang challenging question na kahalin tulad na nakaka-challenge talaga na talagang susubukan ka na kung gaano ka willing tanggapin yung trabaho na yun? Oo, mga questions that will require you to speak negatively of yourself and worse of other people. They are leading questions. For example, ano yung naramdaman mo nung huli kang nakipag-away? Diba? Ikaw naman bigla kang salo. Iisip ko ng panahon na nakipag-away ka. I-consider mo, Filipinos are naturally subservient. Gusto natin out of respect to please the other person, and our tendency is to respond right away, even at our expense. Mag-isip ka muna. Kasi kahit alam mo lahat ng sagot, anong sasabihin mo, anong dapat mong gawin, anong pagpipresenta mo, nakalimutan mo yung tinatanong lagi ng mga bata. Ano ba yung tanong ng mga bata? Bakit? Why? Diba? Bakit kaya niya tinatanong ito? The golden question. Yes, the golden question. Ngayon, pag nabigyan mo ng ilang segundo yung sarili mo para mag-isip, at ang alam mo na, gustong malaman itong interviewer kung assertive ka ba or palaaway ka, yung assertiveness mo minsan out of place, you can respond in a manner that showcases your politeness, your ability to reach out to people, to be patient. Mambihira talaga ako makipag-away, tsaka yung mga dahilan. Usually, mababaw lang, kulitan. Ganun. Tapos, i-expound mo on that. So,
you are putting your best foot forward. And ilang minuto lang yung interview mo, ibabagsak mo pa yung sarili mo. So, dapat alam mo kung saan ka talaga, ano ang exact kung sasabihin mo para matanggap ako. Pwede mo magsinungaling doon? Halimbawa, talaga nakipag-away ka, nakipag-away, parang gusto mo nang pumatay. Sasabihin mo ba yun, Ma'am Sheila? Totoo lang. Sige, ano yung eksaktong tanong? Okay. Yung mga kadalasan ko pong tinatanong sa pag-aaral. Sige, yung pakipag-away. Ano mo naramdaman mo nung huli ka nakipag-away? Oo, at nakasakit ka ng tao. Oo. Totoo naman, nakasakit ka ng tao, di ba? Siyempre, hindi ka magsisinungaling kasi interviewers have this knack. We're asking questions repeatedly in a circular motion na pag binalikan yung huling sagot mo, alam nila na nagsinungaling. You will keep spinning the question until you go back to your initial answer. Ang hirap kayang tandaan yung sinungaling, di ba? When you're lying, kailangan i-monitor mo. Pag sabi ka ng totoo, sige, to ka lang na to. So, pag mga ganyan, sasabihin mo lang, nung huli po akong nakipag-away, kung away na matatawag yung sitwasyon na yun, ang naramdaman ko po, syempre, may galit, pero na-realize ko noon na mali at mas mabuti pala makipag-usap na lang ako sa tao. Kaya huwag mo na ikwento, nasa pak mo. Masyadong honest. Baka di ka matanggap. Okay, student, sino pa may tanong? Bisita natin, si Jaira Bayogos ng Far Eastern University, Manila. Ang layo naman. Hi ma'am, good afternoon po. Hello, Jerry. Kasi usually sa mga interviews, di ba, tatanungin sa'yo madalas kung anong effective po talaga na pag sinabi mo yung negative character mo, magiging positive effect siya sa'yo. Kung magsasabi ka. Basta it's a negative characteristic or trait na when taken to the extreme, will seem cute and not Pero destructive. for example, ano yung mga negative sa'yo for like, hardworking ka, masyado kang OC, perfectionist ka. O, di ang sasabihin mo dyan, ma'am, minsan ang hirap ipaliwanag kasi yung mga kaedad ko, pagkatapos ng project, a natural tendency is to go to the mall. Ang gusto ko talaga, balikan yung project para masusi kong napag-aralan, yung mga detalye, at walang mali. So, in effect, you're telling that person na, OC ka. So, Diba? do you think, ma'am, positive na vibe nun sa nag-interview? As long as it highlights something good about, di ba? Kung masyado kang, kung hindi ka pala kaibigan, hindi mo naman din sasabihin yun. Ma'am, as a matter of fact, I hate people. Palaway, masama ugali. Sabihin mo doon, I am okay even if I don't socialize that much. Parang saying in other way. Oo, because I love reading books. I-highlight mo naman iba. I love reading books. I like working on projects. And so when you endorse something to me, you can be assured that I will finish the work on time. Yeah. And then, I will relax afterwards. Yes. At least nasabi mo yung negative sa'yo na In a positive way. in a positive way. Tapos, para bang, eto, parang weaknesses, isa sa mga weaknesses mo to. Pwede na sabihin. Siya maganda yun. Nakikita ng tao na normal Honest ka. ka. Honest and Normal ka. normal. Marian, may tanong ka ba from Sarisal University? Ang question lang po, na-experience ko po, first interview ko before, unexpected question po talaga to. So, parang, nga nga. Nga nga. Ang question ko sa akin, why should we not hire you? Nagulat talaga ako. So, at a minute, na-blackout ako. Wala akong may isagot. Dahil sa Isang minuto lang yun. Hindi lang lumagpas kahit isang segundo man. Joke lang. Sige, tuloy mo. Magandang tanong mo. Oo. Gusto ko yung question na yan at talagang that is a very challenging question that's usually posed to check your quality as an individual and as a worker. Okay. Ang isa pang version yan, what will make us hire you? Oh! Ay, paano sasagutin niya, ang hirap naman Sheila? nun. Ang hirap ha? Oo. Kasi hindi mo naman talaga gagawin yung Oo nga eh. Oo. tatanggal ka sa trabaho. Gamitin mo dyan yung sandwich effect. Sandwich effect. Positive, negative, positive. Okay. So, sasabihin mo, ma'am, I'm really looking forward to working with this company. And definitely,
I will abide by all the rules and will make sure that my values, lahat ng mga pinangangalagaan at pinahalagahan ng company to, are upheld by my actions. Kung sakasakali pong dumating ang pagkakataon na magkaroon ng conflict, I think it has to do with siguro po may hindi ako naintindihan. Ayan, at napagbuti ko at masyado kong na-overanalyze yung isang project because I have the tendency to get carried away. Dahil masyado kong calculated pagdating sa mga projects. Pwede rin naman kung hindi ka masyadong palakaibigan and you know that that's your challenge. Ma'am, there's a tendency. Kasi isa lang kailangan mo sabihin na huwag mo namang i-enumerate lahat ng pangit sa'yo. Ma'am, baka because other people will misinterpret me. Okay. Kasi may tendency ako na pag nagtatrabaho ko, gusto kong tapusin ng maayos eh. And then I socialize. Ayoko may utos ng utos. Oo, yun, edit mo na lang. Edit mo yan. Edit out. And then, the next positive line, yung conclusion mo, but I hope, ma'am, before it gets to that point, my manager advises me kung ano yung dapat kong baguhin. Because I'm really open to developing myself. Wow. Which is the case. Yun ang That's why- positive daw na kaya kong i-develop yung sarili ko Oo. habang tumatagal ako sa trabaho. Oo. Pero yung tanong ni Josa, kasi kagaya rin naman yung tanong ni Jaira eh. Ano yung pangit sa'yo na hindi namin gugustuhin? Isipin mo lang kung ano yung pinakamakulit mong ugali, i-over mo, but Example, it's anong maganda po doon, Miss Sheila? good. Yun nga, yung detalyado ka masyado, na Okay. i-skip mo yung weekend mo, basta mag-overtime ka lang. Ma'am, baka bawal kasi rito pumasok ng Sabado, pero ako okay talaga. Ayan. Ganun pala yun. Pero dapat totoo ha, kasi baka naman may Sabado talaga sila, tapos ayaw mo palang pumasok ng Sabado. Oo nga. Ayan. So, Okay yun pero minsan, ito dapat di ba, Miss Sheila, honest tayo. Pero minsan, may dapat kang i-edit out. Di ba? Ano yun? White lie? Paano ba yan? May mga below the belt questions. Alright. Brother Bear. Alright. Pag binigyan ka ng below the belt questions, you can turn it down. Politely. Pag sinabi, kailan naghiwalay yung nanay at tatay mo? Diba? Yung mga ganyan. Ma'am, ano naman po, I am in touch with my dad. Pero po yung mom ko, yung guardian ko, no further explanation. Because it goes beyond the language or the attitude of courteousness on the part of the interviewer. Okay, sige. Estudyante, may mga tanong pa ba? Si Kenneth, Sino? Ito, si Carvey Lake. Paluin ka ni Ma'am Annie, Ranto. Yeah. Sige, ano yan? Ang tanong, Carvey, ng La Verdad. Go. tanong ko po kasi usually po pag nag-apply po kami, ang madalas po na sinasabi po nung interviewer, te-text na lang. So, ano po ba? Pwede ba ikaw na mag-text? Ano po ba yung pwede pong yung magandang paraan po para ma-impress? Sabi mo, mag-reply na lang ako. Mag-reply na lang ako, mama. Sige, pakiulit yung tanong mo. Ano po yung pwedeng gawin ng isa pong in-interview sakali? May sabihan naman po siya ng ano na. Pwede ba tawag? Merong your Pwede ba schedule for the next Interview. Okay, maganda sagutin ni Ma'am Sheila. Yes ka sa ating pagbabalik ang oras 12:45. Magbabalik po ang student hour. Alright, maganda yung tanong ni Carvey Avila ng La Verdad. Te-text na lang kita. Ano to? Textmate tayo? Oo, po textmate kahit wala yung number. Sige, yes, Ma'am Sheila. Kanina napag-usapan natin. Papasok ka pala sa pinto. Kasi interview. O sige, text na lang kita, ha? Oo, lumawig na yung usap sa text na yun. Pero nangyayari talaga yan, ha? Minsan naman, talaga namang nagte-text sila kasi sa dami ng mga aplikante sa kumpanyang yun. Ngayon, kung alam mo na nagawa mo na yung lahat, ang importante dyan, every time you get interviewed, you are the first one to text or EQ for your time. Kahit maganda o hindi, yung nangyari during your interview. Because it can happen that they find someone who's the right fit at that moment for the job. Pero napag-isip-isip nila na hindi pala,
O di, the next top 5, ang kukunin nila, baka nandun ka, at nag-thank you ka pa, that's a big plus for you. Oo. So, all throughout, mula sa pag-prepare mo for the interview, during the interview, after the interview, positive mindset, Alright. Harvey. Oo. Okay, kaya huwag kang mawala ng loob. Be positive, tol. Tol. Tsaka ibigay mo yung cellphone number mo. Mamaya, di mo pa nabigay yung Oo, cellphone tapos number mo. text ka na lang, may mali na doon. Yeah. At may mali ka rin doon. Go. JC. Follow up ko lang po sa question niya. Ni Garvey na late. Ganun nga po, para po sa perspective ng ini-interview, ano po yung hint para malaman kung positive or negative yung result ng interview? Ito text na lang kita. Okay. Wag mong i-monopolize yung conversation, syempre. Kahit sino namang tao, gusto na marinig yung sarili na nagsasalita. So, no matter how good you are or how well-versed you are with the topic, pag tinatanong ka, pabayaan mo magsalita yung interviewer. Ngayon, you can gauge if the interview went well, kung nakasmile yung interviewer, through body language na medyo tango ng tango, di ba? Natutuwa, nagla-light up yung mukha sa mga sagot mo. Pero pag may mga konting kunot, tapos medyo humingi-hingi na, may mali kang nasabi, maybe you have to catch yourself. Don't keep going. Catch yourself when you know that you've made a mistake or you've committed a boo-boo. Boo-boo! Walang matalino. Okay, si JC pagbigyan natin. JC, alam ko namang... At mamaya si Kenneth, ikaw na. Actually, tanong ni Kenneth. Bakit magkapareho? Go, Kenneth. O, dapat sabay-sabay kayo magsalita para maganda. Ito, Mike. Go, Ito JC. yung tanong kasi, ano yung kasi madalas mong itanong, tell me more about yourself. Tapos ano yung pinakamagandang sagot doon? At ano yung pinakamaling sagot doon? Tell me more. Oo nga. Mirror. Okay. Be on the safe side. Kasi you can be misjudged by your religion, yung mga paniniwala mo. So avoid that. By your political views, syempre, sasabihin mo, ang ayoko sa gobyerno natin, wag na yung mga ganun. Again, positive mindset. Tell me more about yourself. Are you a happy person? Are you usually patient? Do you welcome advice? Masaya ka ba pag masisipag yung mga kasamahan mo sa trabaho? Everything that's positive about you, you highlight that. And throw in kung ilan kayo magkakapatid and why you're being... Di po kayo tumunog bayabang, lahat ng positive eh. Basta natural lang. Para kang nasa isang kwentuhan ng mas nakatatandang kaibigan. Kasi hindi ka naman nagtatalumpati sa harap ng 1,000 people. Diba? And when they hire you for your individuality. Yeah. Kaya ka nga pinatawag doon Gusto nila makita kung ano yung totoo sa'yo. But you are also selling yourself. Yes. So no one will buy if they see that you are not going to be a creative or valuable addition to the company. Okay. Kaya, mas marami kang maganda masasabi tungkol sa sarili mo, mas mabuti. Pag-usapan natin ang tanong ni Kenneth. Kenneth, may tanong ka ba kay Ma'am Sheila? Paano po yung mga proper gestures po? Kunyari po, hindi mo po alam, tapos may video cam po pa lang. CCTV ganun. Wala na nakangiti, di ba? Kailangan kumakaway ka sa CCTV. Oo, tamang tanong yan, Kenneth, kasi hindi mo alam, kaya ka pala nilagay sa room na yon ng mga 20 minutes na, naka-video ka pa. Kung masama dyan, baka nakalimutan na nandun ka. Tapos nakatago ka sa may halaman. Nakatulog ka na. So, pag matagal nang nandun ka, huwag kang matutulog, huwag kang magre-relax masyado. Nakaupo ka lang. Napag-usapan nga natin nung first part. Pagpasok mo sa kwarto, nakita mo yung tao nasa telepono, huwag kang biglang uupo. Hintayin mo na paupuin ka. So, tumayo ka lang dyan sa gilid, and then when the person motions to you to take a seat, then that's when you take a seat. Habang nakaupo ka naman, lalapit sa'yo yung tao, makikipag-handshake, tumayo ka naman para makipag-handshake. Ngayon, do not slouch the usual proper posture that you observe when you are presenting. Sit straight, tapos mukhang
mukhang attentive, mukhang respectful, huwag kumukuya-kuya-ko. Hindi ka interesado, parang ganun. There are some companies that are relaxed. Sige, magpulbo ka ng konti. But actually, ang pagpupulbo, ang pagsusuklay, gagawin mo yan sa restroom. Pero kung may lalaki nagpupulbo, di ba, Jessie? Lalaki pa yung Walang maliro. Walang maliro. Oo, sa restroom pa rin. Ano Huwag restroom? dun sa actual room. Oo, kaya may nanonood sa'yo, kaya wala. Lahat yung pag-aayos sa sarili, dapat nagawa mo na bago ka pa pumunta rin sa interview venue. Okay. Ma'am Sheila, ano po bang dapat tandaan ng mga estudyante sa pinag-usapan natin ngayon? Kasi halos parang napaka ang lawak. broad masyado. Dapat may iba tayong topic. ibang araw sa etiquette, sa gestures, sa EQ and IQ, di ba? Ang daming topic ako nakuha. Oo. Ma'am Sheila, ano dapat tandaan ng mga mag-a-apply ng trabaho? Okay. Sa mga mag-a-apply ng trabaho, lalo na sa mga kabataan, highlight nyo kung ano yung mga school organizations na nasalihan nyo, mga activities where you got involved. Because most companies would usually want a new hire to be strong in communication and leadership. Hindi naman kailangan na extensive yung work experience mo, lalo na kung bagong graduate ka pa lang. Now, when you go and meet your interviewer, kailangan maayos ang sarili mo, ang presentasyon mo. Your communication skills will matter greatly. Bakit? Kahit gaano kang katalino, pag hindi ka naman makapagsalita ng diretsyo, di ba, humulas lahat ng talino mo sa harap ng taong yun. So, mindset, condition yourself, do it in front of the mirror before your interview, mga 1 day, 2 days before the interview, humarap ka sa salamin. Bakit sa salamin? Because you are your worst critic. Kailangan practicing mo yung smile mo. The more natural you sound, the more natural you look, actually the more investment you have to put to get to that point. Diba, ang hirap-hirap nga nung pag-makeup ko, sabi, kulang pa ako sa tulog. Sorry Babalikan talaga tayo. Sorry talaga! I just want to be honest with you. Pero, ano lang, siguro kailangan ng tulog talaga. Oo, totoo naman yan. Yan na nga, totoo na yan. Ganun talaga ang busy tao eh. Maraming ginagawa. Oo, so, pagharap mo sa salamin, positive conditioning, that you are enough, you are a good person, and you are a wonderful individual. Kasi, maghahanap ka ba ng ibang tao na pupuri sa'yo? Eh, kung wala, di ba? Kailangan, Ikaw na. Yes. Ikaw pag sinasabi ni Tito Boy, ikaw na! Oo. Harapin mo na yung sarili mo. Sabihin mo, ang gwapo mo talaga. Seriously. Kaya mo yan. Over time, you'll get used to the reality. Yes. And then there's a small voice that will tell you, well, then, Sampayin mo na agad. Ayan. Buisit ka. Kasi Kailangan kong yan gawin to. yung mga conditioning na over time, pinaniniwalaan na, di ba? May magsabi lang sa'yo, masyado kong mahihain. Mahihain ako. Pero eventually, ayaw mo na makaharap sa tao. Pero actually, kung bata ka, hindi na, dahil mo kaibigan. So, now is the time to look at yourself, appreciate who you are, affirm your worth, and then capitalize on that when you go to your interview. Yes. During the interview, be positive, be kind, be the best person that you can be. Kasi nagsisalesmanship ka eh. Binibenta mo sarili mo eh. Oo, walang ibang magsasalita para sa'yo. Ikaw na yung salesperson, ikaw pa rin yung produkto, ikaw pa rin yung servisyo. Napakaganda. And in a few minutes, they will judge everything that you are. So, you cannot take that for granted. Kaya, in answering interview questions, be positive, highlight what's good about you. If there's a question that's below the belt, you can excuse yourself and then clarify the question or ask the interviewer, ma'am, pwede pong sagutin ko based on what I understand or based on how I feel about this question, at wag na wag magsisinungaling. Alright. Maraming salamat ng ating resource person, Miss Sheila Viesca, CEO ng Talkshop.ph. Yes, Brother Bear, 894-5588, www.talkshop.ph for the summer program. Wow, marami ngayong ino-offer si Ma'am Sheila. Thank you, Ma'am Sheila. At Welcome, salamat din everyone. sa napakasarap na donut. Yes, you're welcome. Yeah, thank you so